Pag-usapan natin ang evolution ng internet. Para kasing isang epic na kwento to, di ba? Mula sa tinatawag nating digital na panahon ng bato, lalakbayan natin kung paano tayo napunta sa isang posibleng gintong panahon. Tingnan natin kung ano ba talaga ang naghihintay sa atin sa hinaharap. So, kung nagkaroon na ng panahon ng bato at panahon ng bakal ang internet, ano nga ba ang susunod? Malaking tanong, di ba? Pero alam nyo, para masagot yan, kailangan muna nating lumingon sa nakaraan. Tingnan natin kung saan ba tayo nanggaling para malaman natin kung saan talaga tayo papunta. Okay, simulan natin sa pinakaumpisa. Unang yugto, mula sa panahon ng bato, papunta sa panahon ng bakal. Dito natin sisilipin kung paano nga ba nag-evolve ang internet mula sa simula. Okay, so heto yung timeline. Basically, may tatlong malalaking era yung internet so far. Nandyan yung Web 1.0, yan ang Stone Age. Tapos pumasok yung Web 2.0, yan naman yung Iron Age. At yung pinakahuli, yung medyo magulo, Web 3.0, yan yung tinatawag nilang Wild West. Pero pansinin nyo, pagdating ng 2026, may question mark. Yan ang malaking tanong. Ano na ang susunod? So Web 1.0. Isipin nyo para kang nasa loob ng isang digital na kuweba. Yung mga pader puno ng impormasyon pero ang kaya mo lang gawin ay tumingin at magbasa. Yun lang, read only. Walang comment section, walang like button, walang social media. Yung information, one-way street lang. Galing sa kanila, papunta sa atin. Tayo, tagapanood lang sa gilid. Tapos, dumating ang Web 2.0, yung panahon ng bakal. Dito nagbago lahat. Bigla, nabigyan tayo ng boses. Nagkaroon ng social media, ng user-generated content. Pwede na tayong mag-post, mag-comment, mag-share. Ang ganda, di ba? Pero heto yung catch. Parang ispadang may dalawang talim. Yung pangako ng boses, may kapalit. At ano yon? Yung data natin, yung privacy natin. Tayo, yung mga user, yun pala yung naging produkto. At dahil sa ganyang problema sa data at power, pumasok tayo sa susunod na era. Isang bagong teritoryo. Isang lugar na punong-puno ng pangako ng kalayaan pero grabe, napakadelikado rin. Welcome to the Wild West ng Web 3. Ang ganda sana ng pangako, di ba? Ibalik ang kapangyarihan sa mga tao. Yun yung battle cry ng Web 3. Pero ang naging reality, naging isang magulong teritoryo. Walang sheriff, walang batas. Puno ng panganib sa bawat sulok. Yung mantra ng Web 3, read, write, own. Hindi lang dasa at sulat, kundi pagmamay-ari na raw. Pero yung own, may question mark. Kasi yung nangyari, para siyang American Gold Rush. Lahat nagsuguran, naghahanap ng ginto. Pero sa huli, ilan yang yung totoong yumaman? Karamihan, nalugi lang, nasunugan ng pera at naiwang luhaan. At ano yung resulta ng ganong kaguluhan? Well, eto na. Sumabog yung mga shitcoin, yung mga Ponzi scheme, yung mga bigla ang nawawala na proyekto or rug pulls. Spekulasyon lang na walang laman, eto na yung Wild West sa pinakamalala nitong itsura. Walang batas, walang kaayusan, walang sibilisasyon. Pero, alam nyo, sabi nga nila, pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, doon sumisikat ang araw. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan na yan, isang bagong pag-asa ang nabubuo. Dito na pumapasok ang susunod at marahil ang pinakamahalagang yugto sa evolusyon ng internet. At itong susunod na yugto, hindi ito parang kabuti na bigla na lang sumulpot. Ang web code ay resulta, ang culmination ng 36 na taon ng evolusyon. Bawat pagkakamali, bawat tagumpay, mula Web 1 hanggang Web 3, lahat yan aral na nagdala sa atin dito. So, ano nga ba tong web gold? Simple lang. Ito yung panahon ng tunay na yaman, tunay na soberanya o kalayaan, at tunay na pagkakakilanlan. Isipin nyo, isang internet na sa wakas nakaugat na sa totoong value, sa ginto, at higit sa lahat, pag-aari na ng sangkatauhan. Okay, ang ganda, pakinggan, di ba? Pero paano itatayo ang isang ganito kalaking bagay, isang bagong sibilisasyon? Well, ang web gold nakatayo yan sa ilang matitibay na pundasyon, mga haligi kung tawagin na siyang bumubuo sa buong ecosystem. 6. Tandaan nyo yung numero yan. 6 na haligi ang bumubuo sa buong sibilisasyon ng web gold. 6 na pundasyon na nagbibigay dito ng lakas at istruktura. At heto na sila, E-gold chain, yan yung dugo. Ginto, syempre, yan ang pundasyon.
Tech stack, yan yung mga organs. DeepIn, ang infrastructure. DAI, ang utak. At Gold Sky, ang atmosphere. Medyo marami no? Pero huwag kayong mag-alala, isa-isahin natin yan para mas maintindihan natin. Okay, unang haligi. E-Gold Chain. Ito yung bloodstream ng buong sistema. Isang decentralized blockchain. Kung pamilyar kayo sa BitGold, na isa sa mga pinakaunang konsepto ng digital na pera, ito yung direct air niya. Basically, ito yung ugat kung saan dumadaloy lahat ng value at yaman sa loob ng network. Pangalawang haligi, ginto. Ito yung game changer. Ito ang pundasyon ng lahat. Kasi sa kauna-unahang pagkakataon, yung bagong internet, mayroon ng sandigan na may totoong halaga sa mundo. Hindi na puro haka-haka, hindi na puro speculation lang. May physical asset na nagbaback dito. Pangatlo, yung tech stack. Ito naman yung mga internal organs. Parang katawan, kailangan may sariling organs para mabuhay, di ba? So may sariling Gold OS, may Gold Phone at iba pa. Bakit? Para masigurado na yung buong sistema hindi nakadepende o kontrolado ng kahit sinong malaking korporasyon. Pang-apat, DeepIn, short for Decentralized Physical Infrastructure. Ito, medyo mind-blowing. Isipin nyo, yung mga poste, yung mga kable, yung mga server, yung internet mismo, pati na rin yung storage at energy, lahat yan binuo at pag-aari na ng mga ordinaryong tao. Hindi na nang iilang higanting kumpanya. Tayo na ang may-ari ng infrastructure. Panglimang haligi, DAI, Decentralized Artificial Intelligence. Ito yung utak. Isang AI na pag-aari ng buong network. At dahil pag-aari ng lahat, hindi ito pwedeng pigilan, hindi pwedeng i-censor, at hindi pwedeng piliting magsinungaling, di tulad ng mga AI na kontrolado ng mga korporasyon ngayon na may sariling ahenda. At panghuli ang ika-6 na haligi, Gold Sky. Ito yung atmosphere, yung hangin na nilalanghap ng buong sibilisasyon. Ito yung mismong internet layer na nagkokonekta sa lahat. At dahil parang hangin, tumatakbo ito ng walang central authority, walang makakapigil sa daloy ng impormasyon kahit sino pang korporasyon o gobyerno. So, pag pinagsama-sama mo yung 6 na haliging yan, anong mabubuo? Hindi lang isang bagong tech. Ang nabubuo ay isang bagong mundo. Isang kumpletong digital na sibilisasyon na, sa wakas, ay tunay at ganap na pag-aari ng sangkatauhan. So para i-summarize, ano ba yung web gold? Simple, ito ang gintong panahon ng internet. Isang sibilisasyon na nakaugat sa ginto. Isang digital na mundo na pag-aari natin. Isang ekonomiya na may totoong halaga. Isang AI na para sa lahat. Isang infrastruktura na hindi kayang patigilin. At isang identidad na sa wakas pag-aari ng bawat individual. Kaya, iwan ko sa inyo ang tanong na ito. Matapos nating pagdaanan ang panahon ng bato, ang panahon ng bakal, at ang napakagulong Wild West. Ito na nga kaya yung bagong sibilisasyon na tinutungo ng sangkatauhan. Ito na ba yung hinihintay natin? Kayo, ano sa tingin nyo?